guys! Kamusta po? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, bali medyo matagal tayo nawala, no? Wala pong upload 10 days. Kasi sa totoo lang po, sunod-sunod po yung nilalagyan natin ng kortina. So medyo nakatutok po ako ngayon sa mga project natin dahil po talaga mga halos big project po talaga yung nilalagyan natin ngayon. Talagang isang buong bahay. Tapos po, gaya ngayon kahit maulan, on the way po ako ng Lubao, Pampanga para po i-check po yung nilagay natin kortina. Pero habang nagdadrive po tayo, ipakita ko na lang po sa inyo yung mga natapos nating project sa Nueva Ecija. So dalawang bahay po yung nilagay natin ng kortina at ito po yung mga naging finished project po natin doon. Ito po yung project natin sa Nueva Ecija. Napakalaking bahay po talaga ito. At yung client po natin is from Japan. So ito pong bintana niya sa sala. Napakalaki po nito. At ang plano po natin ilagay dito is motorized curtains po. Kasi yung width po niyan is above na po sa standard. So ngayon po nakapaglagay na po kami ng motor. Bali tinetesting lang po namin. Tapos po, ang pinalagyan po ng motor ng client dito, yung priority niya is yung blackout lang. Yung motor po kasi natin, per truck po siya binibili. So, kunwari po, isang motor po para sa blackout, isang motor din po para sa linen or yung tinatawag po natin pang inner. Ganun po siya, no? So, gaya po nito, yung blackout lang po yung pinalagyan ng motor ng client, hindi na po yung linen. Pero since ang width po nito ay talaga pong malapad, nag-decide po kaming dalawang motor ang gamitin para po mas makaya na po ng motor na bitbitin po yung haba ng ating mga nilagay na kortina. Kasi po talaga yung height nito, ilalagay ko na lang sa screen, napakalaki po talaga at napakataas. Para po sa bagong viewers natin, ang pinalagay pong kortina ng client is combination. Pag sinabi pong combination, two-tone po ang kulay niyan. Meron pong light gray saka dark gray. Ang code po nito kung type po ninyo, sand and smoke po yan, no? Si client na po ang nag-decide ng kulay na ilalagay po para sa bahay po niya. Kasi napanood niya daw po yung ating mga ina-upload sa Facebook. Kaya yan na po yung napili nila. Which is bagay naman po dahil po yung interior ng bahay is may pagka-gray. Priority po ni client na lagyan po ng motor yung kanilang blackout. Kasi tuwing umaga po, dyan po nagda-direct yung sunlight. And syempre tumatagos po yung init sa loob ng bahay. Kaya yan po ang blackout lang yung may motor. And bago ko po ipakita yung ibang kortina, pakita ko lang po yung ceiling nila sa living area. Ganyan po ang design. And type po tong accent nila na merong combination ng fluted panels, wood look, saka marble look. Dito po sa living area, meron po ditong dalawang sliding door. So ang ginawa ko po, dinaya ko po yung height niyan, tinaasan ko po. Tapos yung taas po ng kortina, nilagyan ko na rin po ng valence board para po makoveran yung rail track. Kasi kaya ganyan pong ginawa natin, meron po sila ditong malaking kortina, ayan. So kung mababa po at maliit po yung sliding door, hindi po magmumukhang balance, kaya dinaya natin. Yung cortina po natin, ipapa-reservice pa po nila yan. Kasi nga po, nung naglagay po kami ay nalit po yung turnover, kaya ipapaplansya pa po yan. Anyway, ito po yung entertainment area nila. Naglagay tayo dito ng cortina. Ang kulay po ay tan po yan. After po natin nilagay ang ating mga cortina, nilagay na rin po ni client ang kanilang mga appliances. Ganda, no? Ito pong next natin, ito naman po ay dining area. So dito po, ang pinalagyan po ng client na motor is yung linen. Kasi dyan po meron po ongoing na ginagawang swimming pool and gusto po nila pag kumakain, nakikita daw po nila yung view ng swimming pool. And syempre, inayos na rin po natin ito para mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanilang dining area. Habang inaayos po ni Rod yung ating curtains na nilagay dito, punta naman po tayo sa ibang area pa ng bahay. Ito naman po yung finished product natin sa family area. Kung napansin niyo po yung cortina natin, nag-iiba po yung register. Nakadepende po kasi yan sa gagamitin din po ninyong ilaw sa bahay. Nung naka-off po yung warm, ganito po yung kulay ng sand and smoke. And nung naka-on naman po yung warm lights, ganyan siya, no? So mas tumitingkad po pag nagwa-warm po yung color na ilaw sa... Para sa hagdanan naman po, ang finish nito is wall to wall. Kumbaga sagaran po dulo sa dulo. Dito naman po tayo sa master's bedroom. Isa to sa favorite part ko dito sa bahay kasi yung cortina po natin nilagay, bagay na bagay po sa color palette po ng interior ng kwarto. So ang ganda po ng cortina, yung furniture, ayan. Pasok na pasok po, no? Pati yung tiles, yung accent po na fluted panels,
Ganyan. So ito pong master's bedroom, napakaluwag po talaga nito sa personal. Parang isang buong bahay na rin po sa laki. Tapos po, ito yung finish po natin dyan. Ayan. Kung napansin niyo po yung ating linen, yung blackout, hindi po natin tinitipid yung fabric niyan. Talaga pong makapal po tayo maglagay ng kurtina, and ina-assure po namin quality po yung ating mga fabric, mga original po talaga, no? Next room po tayo, ito color pink po. And yung nilagay po natin dito, syempre, may touch of pink po na kurtina. So combination po ito, sand and blush pink po yan. Ito naman po, color blue naman yung room na ito. Ito po yung itsura niya before. And after po natin lagyan ng kurtina, ito na siya. So ang cute po ng ceiling nito, ang ganda rin po ng accent wall. Tapos syempre yung kulay po ng kurtina, hindi na natin nilayo sa color po ng kwarto. Ang ganda po ng kwarto nito, parang nakikita ko lang po sila sa IKEA sa showroom po nila. Ang ganda po, no? Talagang bumagay po yung kurtinang nilagay natin sa kwarto na ito. Type ko rin yung ceiling nito. Ayan, tapos yung accent wall niya na gray, na fluted panels. Bawat kwarto may bathroom din po pala. So ito na lang yung pinakita ko. Ayan, naka-smart toilet po yan. Ito na rin po yung ceiling. Tapos sa wardrobe area, cortina din po yung pinalagay. So halos nilagay po natin sa bahay na ito, cortina po lahat yan. Lahat po ng areas again. Kung naalala nyo po, nagkaroon din po tayo ng site visit dito sa Nueva Ecija. Bali bungalow house po itong sinukatan natin. Na-close deal din po namin ito agad. At nagpalagay na rin po sa amin ng cortina. After 7 days of waiting po, finally, nalagyan na po namin ng kortina ang kanyang bahay. So ito pong pinapakita ko sa inyo, ito po yung front view ng kanyang bungalow dream house. And ito naman po yung finished product natin sa loob. So ang kulay po na napili ni client is almond. Plain color po yan. Yung mga furniture po ni client, soon papalitan niya pa po yan. Kasi ngayon po nasa Canada siya at ang gusto niya po, pag nagpalit siya ng furniture, yun nandito na siya, no? Anyway, gusto ko po i-share sa inyo itong kanyang kitchen para sa mga nagpapagawa po ng kusina dyan. Napaka-cute po ng kanyang kitchen. So, ito na po yung bar stool niya. Meron pong white, black, and gray. Tapos yung island bar po may fluted panels na accent. And Kalakata quartz po yung countertop. Meron din itong mga pendant lights. Ayan, ang cute ng pendant lights niya. Very elegant. Yung metal po na ito, may pagka rose gold po yung kulay niyan. Tapos po dito sa kanyang kitchen, meron din siyang side-by-side door po na refrigerator. Naka-modular cabinet din po ito, na ang handle po is rose gold. Tapos ito po mga outlet nila gray. Yung backsplash po niya, ito po ay subway tiles. Then, pa-diagonal po yung pagkakadikit. Tapos itong modular cabinet niya, meron din pong wood design. Ayan. Tapos syempre sa corner po may CCTV na siya doon. Tapos ito po larger man niya po yung range hood saka yung kanyang stove. Tapos gold po yung sink and faucet. Ayan. Bago po tayo pumunta sa bathroom nila, pakita ko lang po itong island bar nila. Meron po ditong built-in microwave. Ayan. Tapos meron na rin po itong built-in na washing machine. Tapos gusto ko lang din po itong ginamit na handle sa kanilang mga cabinet, rose gold po. Ang cute ng handle, no? Tapos next ko po ipapakita sa inyo yung bathroom. Yung bathroom po, ayan na po yung ceiling. May pendant lights na rin po yan para doon sa mirror. Yung kanila pong shower partition is black coated po yung framing. Gusto ko po yung tiles na ginamit dito sa bathroom nila. 60x60 po na may pagka-cement look. Tapos yung shower po nila is built-in. Napansin ko lang din po yung tiles nila. Bali, same lang po na design pero yung flooring is light po yung color. Tapos dito sa wall is medyo dark. Yung niche po nila may metal frame po na framing na black coated. Tapos ito po kanilang toilet bowl. May accent wall po na WPC panels. Ayan. Ang ganda po na itong CR nila. Ang ganda po ng kulay. Type ko po. Screenshot nyo na lang po kung nagustuhan nyo po Ayan. And lastly po, bago tayo umalis, ito po yung naging finished product natin sa kwarto. Ang kulay po nito is almond tan. Combination po yan. Yung isang kortina po, din na natin nalagyan ng hook tile po sa wardrobe cabinet. Tapos sa katabing room naman po niyan, ito naman po yung kulay na nilagay natin. Sand and smoke. Still di rin po natin yan nalagyan ng hook dahil sa
wardrobe cabinet po. And ayan po mga ka-viewers, yung mga nilagay po natin kurtina sa Nueva Ecija. So alam nyo po ba itong pupuntahan natin sa Lubao, na-scam po sila kasi nung una po sila sa atin, nag-inquire. Tapos po lumipat sila, siguro mas mababa po yung offer. Kaya lang po bumalik sila after po nila may scam. So 53,000 po yung natangay sa kanila nang naglalagay daw po ng kurtina. So upon checking po, mas lalo pong nadoble yung client. Kasi akala niya po nakamura siya, pero ayun nga po, sumakit lang ulo niya. Kaya tayo na po yung kinuha niya para daw po sure at makaiwas scam na. So imagine, pati po sa paglalagay ng kurtina, meron pong scam. So talaga po nagkalat kasi po sa Facebook, kung doon po kayo kukuha, yung iba po kasi mga nakikita nyo dyan, ini-screenshot lang nila. Tapos po, ina-upload nila sa mga page nila na kunwari meron sila naging project kahit wala naman. Mga ganun po yung mga technique ng iba. And may na-encounter na akong ganyan dati. Ang nangyari naman sa furniture. So same lang din po sa amin, na meron daw po siya nakita sa Facebook na ayun, yung mga ginagawang project magaganda, akala daw po totoo, ngayon po pala scammer. Kaya ayun, papapakita ko sa inyo yung ginawa nating project daw. So update ko po kayo mamaya. Ito po yung bahay na lalagyan namin ng kurtina. And upon sa assessment po, nagulat po ako sa hagdanan kasi meron na pong sabitan ng kurtina. And doon ko nga po nalaman na na-scam po sila. So ito po yung kanyang mga bintana, malalaki po talaga. Pero nag-decide po yung client, yung stairs lang po yung lalagyan ng curtains. Tapos po the rest is blinds, saka po vertical blinds. Ngayon po medyo maulan kasi, kaya pinauna ko muna po ilagay yung kurtina, which is medyo madilim po sa stairs, hindi po natin mapakita ng maayos yung kulay ng kurtina. Tapos po sa kusina, naglagay na po tayo ng vertical blinds. Actually po sa lahat po ng sliding door nila, vertical blinds po yung nilagay natin. So ito po, syempre kung ano pong gusto ng client, it's either curtains or blinds, kaya naman po natin ilagay. So ito po is split type. Babalik pa po kami niyan soon dito kasi po dahil tag-ulan, yung iba po naming supply para sa bintana po neto ay na-hold. Kaya po, to be continued po yung project natin dito. And ngayon guys, nandito tayo sa latest nating client. Ongoing, naglalagay tayo ng kurtina. Pero syempre, saka ko na po ipapakita itong finished product natin na ito ha. Bago po magtapos ang ating vlog, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang ginagamit natin pang inner is linen. Hindi po sheer. Bakit hindi po sheer, no? Kasi po si sheer po is composite of nylon. Sa materials niya, meron pong plastic. So once po na nilagay natin siya sa bintana, syempre po, mainit yung labas, na-absorb po yun ng plastic. So, dahil plastic nga po siya, may ganun siyang materials, ang nangyayari po, lumulutong or natutunaw yung shear, which is yun po yung magiging reason para mag-break yung inner po ninyo. Kaya, ito po, mas maganda po talaga linen, mas matagal nyo po magagamit, mas matibay po talaga ito. Sa mga ka-viewers, ito pong linen, ginagamit na rin talaga ito sa hotel. Kasi nga, ba't hindi sila gumagamit ng sheer? Kasi po, si sheer po ay madaling masira. So ako po, di po ako gumagamit ng sheer kasi nandoon po ako sa pang long term. No, hindi lang po siya short term. Kasi ganun din naman po eh. Pag po nag short term kayo, at year of 2 years, pag po nag short term lang kayo, or yung mas mura po yung ginamit ninyo, syempre tatagal lang ng 2 years, tapos papagawa kayo ulit, after 2 years, ganun lang din po. Pag tinotal nyo, mas napamahal po kayo, gaya po na itong client namin na soon papalitan po namin yung kortina niya. Malungkot siya kasi na doble po siya. Ayan. Tapos yung isa naman po nating client from Canada, ito naman po yung sinabi niya, nagpalagay po siya sa iba. Tapos po, ayan po, hindi siya natuwa, hindi siya satisfied, and plano niyang ipaayos sa atin, ganun, no? Kung nagustuhan niyo po yung gawa namin, mga ka-viewers, pwede na po kayo mag-message sa aking Facebook. Ayan na po, may contact number na rin po yan, para iwas scam na po kayo. Tapos ilalagay ko na rin po sa description box yung ating link, para again, iwas scam. Dahil nga po, gaya ng sinabi ko, ito pong ating naging project sa Lubao, na scam sila. Again, 53,000
Yun pa lang po, ang laki ng bagay nun. So mga ka-viewers, mag-message na kayo sa akin Facebook ha. At ayun po, antay-antay lang po kayo ng reply kasi sobrang dami po natin mga kliyente na nagpapalagay ng kortina at abangan nyo pa po yung mga i-upload ko. Marami pa po tayong mga natapos na project. I-edit ko lang at i-upload po natin yan soon. Abang-abang lang po kayo mga ka-viewers, no? Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!